Ang Lakers ngayon merong pantatlong center na tinatarget ngayon sa trade market pagpasok ng trade deadline na to. Si Walker Kessler kasi parang hindi pa rin ganong kalaki ang potential na bitawan ng Utah Jazz, lalo na naghahabol talaga yung mga to kay Austin Reeves at isang first round pick na base mismo sa mga report na masyadong mataas ang asking price na yan na hinihingi ng Utah Jazz sa LA Lakers. Parang ang gusto talaga ng mga to makuha si Austin Reeves. Yung dalawa na mas malinaw sa Lakers ngayon, itong si Robert Williams sa Portland at itong si Nick Claxton ngayon ng Brooklyn Nets. Malinaw na kailangan pa rin talaga ng Lakers ng isang backup center na versatile sa dalawang way, rim protection at lob pass threat para kay Luka Doncic at LeBron. Meron silang DeAndre Ayton at Jackson Hayes ngayon sa lineup, pero ang problema, hindi pa rin kumbinsido ang front office sa nagiging performance nila, lalo na lumalabas pa rin ang pagiging inconsistent ng mga to. Ang Lakers ngayon nasa 70.5% na defensive field goal at opposing shots sa ilalim, kaya mas maraming pumapasok at naaalaw ang mga yan pagdating sa loob at paint. At sila yung nangunguna ngayon na team na mahina pagdating sa rim protection. Sumusunod lang sa kanila ang Utah Jazz na may 70.2% at Sacramento Kings na may 69% defensive field goal. Kaya nga nakikita talaga na mas kailangang ayusin ng Lakers ngayong trade deadline ang problema na yan, dahil malaki ang defensive deficit nila lalo na sa paint at rim protection. Kaya nga kahit pa may pagkakataon na si Ayton may dominance sa rebound at paint scoring, sa advanced metric ngayon sa season na to, nasa below average pa rin sila sa rim protection at paint defense. Kaya ang team effort at defensive identity ang problema nila. Hindi lang naman nga raw si Ayton kasi ang nagiging factor dyan. May malaking defensive issue na talaga ang Lakers kahit last season na wala pang DeAndre Ayton sa lineup nila. Kaya hanggang ngayon nauugnay pa rin nga sa Lakers yung mga center sa market na pwedeng maging backup center, o kung mas magiging effective at consistent, pwedeng pumalit dito kay Ayton sa starter. Dalawa na lang kasi ngayon ang malinaw na pwedeng makuha ng Lakers. Itong si Nick Claxton na young center na pwedeng maging perfect para sa ira nga daw nitong si Luka. At itong si Robert Williams na veteran center at versatile sa rim protection. Ang problema, may issue sa injury, parang ang si Ayton din. Si Robert Williams kasi at Nick Claxton talaga ang nauugnay sa Lakers bilang trade target ngayon pagpasok ng trade deadline. Based sa mga report na nag-inquire na rin talaga ang Lakers sa potential na pag-open sa mga to sa trade discussion. Pero ang nakikita kasi dyan, parehong valuable asset pa itong si Williams at Claxton. Kaya ang Lakers kailangan pa rin nga raw na mag-offer ng strong package, pwedeng expiring contracts, draft picks o role player. Si Nick Claxton kasi versatile na rim protector at lob threat finisher sa ilalim. Kaya ang Lakers kung yan ang hahabulin, kakailanganin nga raw nilang gamitan ng expiring contracts mula dito kay Hachimura, Gabe Vincent o Maxi Kleber. Isang future first round pick para nga mas makumbinse ang Brooklyn Nets na ibigay itong si Claxton. Ito yung nakikitang fit para kay Luka Doncic at magagamit pa ng Lakers para sa future contention nila. Samantalang si Robert Williams kasi may mga report na naka-open na talaga yan sa Portland para sa trade. At gusto ng mga to na makakuha sila ng unprotected first rounder o ilang picks, depende sa valuation nga raw. Sa future rebuilding nila to gagamitin. Kung hindi makikita ng Lakers na worth it na ibigay sa Portland ang unprotected first round pick nila para lang dito kay Robert Williams, pwede silang gumamit na lang ng expiring at young asset para matuloy ang deal. Dahil nakikita talaga na sobrang desperado na ang Lakers na makakuha ng big man na pwedeng maging starter o backup center nila. Yan yung trade target ngayon na pinakamalinaw talaga na pwedeng porsigihin ng Lakers. At pwedeng maging realistic trade kung sakaling magkaroon ng maayos na deal. Depende sa asset value at mga draft picks o pwedeng mga expiring contracts nga raw. Lalo ngayon na ang Lakers kailangan nga raw talagang makakuha ng elite center o wing na kailangang magbigay ng malaking upgrade sa roster nila na mismong kailangan para sa championship window dito kay Luka at LeBron na mismong pinaplano na nila.